Dito tayo sa CR, baka mag-ikot yung security. Bilis, ano mo agad yan dito? Ako si Carla, grade 12 na ako, graduating na sa isang public school. Maganda talaga ako, kahawig kay Marian Rivera. Siguro, kung makita nga ako ni Dong, ay mapagkakamalan niya nga ako si Yan. Kaya naman sa school namin, simula elementary, ako lagi ang muse. Wala na kapag na-nominate na ako. End of searching na. Paano ba naman si mommy? Half American. Si daddy naman pure Filipino. Pero tisoy talaga. Masipag na estudyante talaga ako. Kaya nga lagi akong top sa klase. Then lagi akong paborito ng mga teacher namin. Lalo na ng mga binatang teacher. Para bang paborito nila akong kausap at titig ng titig sa akin. Naalala ko nga ang teacher ko si Michael. Di ko alam kung bakit lagi niya ako sinasama sa office niya. Mag-isa lang siya doon. Carla, mag-check tayo ng papers. Okay ka ba mamaya? Mga late na after last period ng klase mo. Okay sir, no problem. Sir, merienda ha? Pabiro kong sagot. Sabi niya naman, sige no problem, akong bahala. Di ko may itatago kasi may taglay din na katikasan ng katawan si Sir Michael. At ang pogi-pogi rin. Pag inuutusan niya nga ako na sumama sa office niya, feel ko naka-jackpot ako. Carla, kanina ka pa ba? Sir, kala ko wala pa kayo eh. Nag-CR lang ako, sabi ni Sir. Asan po ba yung mga papers? Andyan sa ilalim ng drawer, kunin mo na. Habang nag-aalkohol siya ng kamay niya. Humahalimuyak din ang pabango niya, parang naligo siya sa CR kasi fresh na fresh talaga. Then papalapit na siya sa akin. Ramdam ko habang hinahanap ko yung papers sa bandang baba ng drawer. Nafe-feel ko yung form ko, parang naka-aw-aw. Tapos feel ko, nasa back ko si Sir, then lumingon ako bigla. Nakita ko si Sir malapit nga sa likod ko. Pinawisan ako ng malamig. Sir, nagulat naman ako sa'yo. Sakto maikli talaga ang palda ng uniform namin. Na kapag itinataas nga, pwede nang magsimula agad ng di ko pa natatry. Nang biglang may kumatok sa pinto. At napabiglang takbo sa pinto si Sir at napabigla ako na nakalock yung second lock ng pinto. Doon ko na-realize na may pantasya nga rin sa akin si Sir. Sir, nakuha ko na. Sige, pwede mo nang simulan yan tulad ng dati lang. Sir, sorry, na-late yung papers ko. Banggit ng kumatok. Sir, please po, pwede pa ba ito? No problem, sige, bigay mo na doon kay Carla. Carla oh. Late ka na naman, pagsusungit ko. Sige na, pinasabay na ni Sir oh. Akin na nga. Yun, unahin mo na yan ha. Habang paalis siya, yun ang nabanggit niya. Grabe talaga tong lalaki na ito. Kakairita. Di ko alam kung bakit naiirita ako sa kanya. Nakakainis talaga. Then, tuloy lang ako sa pag-check ng papers. Then, narinig ko na namang nilock ni Sir yung second lock ng pinto. Hala, ano kayang plano niya? Iniisip ko kung ano mang gagawin niya sa akin. Talagang papabayaan ko lang siya kasi nagpapantasya din ako sa kanya. I mean, gusto ko rin masubukan yung tikas niya. At ito na nga yung mga yapak niya habang nakatalikod ako ay ramdam ko talagang papalapit sa akin. Lumingon ako na kinikilabutan. Sir? O Carla, bakit? Sir, napansin ko nilock mo yung door. Oo Carla, gusto kasi kita masolo eh. Sir, sigurado ka dyan? Teacher ka. Paano? Lagot ka niyan. Lagot ako kung magsusumbong ka. Magsusumbong ka ba? Sir, hindi ah. Sure ka ha? Pwede kitang masolo? Sir, solo mo na ako, wala tayong kasama. At bigla na namang may kumatok sa pinto. Si Ellie. Si Ellie na naman pala. Naiinis na naman ako. Ako na tumakbo at nagbukas ng pinto. Ano na naman? May nakalimutan ka ba? Pahiyaw ko sa kanya. Grabe, galit. Ba't ka galit? Saka si Sir nasan?
Ayun, sa desk niya. Sir, sabay na tayo umuwi. Napakasipsip naman ito. Isip-isip ko habang sinasara ko ang pinto. Nakasara talaga kasi aircon eh. Tinanong ko si Sir, lagi po ba kayong sabay umuwi? Oo, kasi iisang compound lang kami. Bakit sir parang close kayo? Pagtatanong ko sa kanya na may halong ngiti. Oo, pilyo yung lalaki na yan. Naku, huwag ka pa bobola dyan ha. Sir, di kasi focus talaga ako sa study kasi alam niyo na, strict si father ko. O paano Carla, uwi na muna kami. Isilid mo na yan at uwi ka na rin. Sige sir, konti na lang ito. Ay nako, naudlot. Okay na sana. Malapit na, kaunti na lang. Nako, si Ellie talaga lagot sa akin yung bukas. Pagsusungitan ko na naman yun sa room. Pauwi na ako siguro 7 p.m. na ako natapos at parang ako na lang ang tao doon. Pagdaan ko sa gate, sabi ng security, saan ka ba galing at mag-isa ka lang? Anong oras na Kung napano ka dyan sa room nyo? Okay lang po ako. Nag-check lang ng mga papers kay Sir Michael. Napangiti ang dalawang security at pumilyantik yung isa. Ano naman kaya yung action ng isang yun? Di bali na, tuloy-tuloy lang ako sa paglalakad. Pagdating ko sa condo, biglang nag-beep ang CP ko. Number lang at sabi pa niya, "Sungit girl, chat tayo." Naiisip ko bigla si Ellie kasi siya lang ang sinusungitan ko. Ako to si Ellie, alam mo ba? Sambit ni Ellie. Si Sir ang gusto nun, lalaki. Isip-isip ko. Ha? Grabe ka kay Sir ha? Pero Ellie, may naudlot kaming scene ni Sir eh. Bigla ka kasing dumating. Nagdidiskarte rin pala siya sa babae. Matindi talaga si Sir. Carla, naudlot ba? Gusto mo ba ituloy natin? Pilyong tanong ni Ellie. Ha? Ano? Hoy Ellie, hindi ako ganong babae. Niwalangan tayo. Sige, tayo na lang dalawa. Sagot ni Ellie. Umayos ka nga dyan. Ano, bakit ka pala napachat? Para ba isumbong sa akin si Sir? Alam mo Ellie, naiinis talaga ako sa'yo. Pero di ko alam kung bakit. Carla, kita tayo ngayon sa park. Wala lang, kwentuhan lang with Melty. Malay mo, mawala inis mo sa akin. At nagaya pa talaga ang kumag na ito. Sakto gutom ako at bored dito. Pumayag ako at nagkita kami. Pagdating, hawak agad sa kamay. Napaka-touchy niya talaga. Kalabit dito, hawak doon, pisil dito, sundot sa tagiliran. May 2 oras na nga kaming nasa milk tea shop. Grabe, kami ata ang maingay doon. Kala ko talaga totoo ang inis ko sa kanya. Yun pala, kulang lang kami sa bonding. After namin ay lumabas kami at naglakad-lakad. Nakaakbay siya sa akin na para bang sobrang close kami. Sabay tanong niya, kung magugustuhan mo ako, magiging tayo ba? Naku Ellie, tayo na. Sagot ko sa kanya ng confident at walang alinlangan. Napatalon siya at nag-yes. Sabay yakap ng mahigpit sa akin. Nag-init ang katawan ko sa ginawa niya. Kaya inalo ko siya manood ng sine kinabukasan at hindi kami pumasok. Romantic nga ang pinanood namin. Kaya as in napapayak talaga ako. Then nakayakap sa kanya. Maya-maya lang ay biglang may gumagapang na kamay sa harap ko at may hinahagilap na lock. Oy Ellie, ano ka ba? Maraming tao. Bulong ko sa kanya. O ayan, lumingon ka. Busy silang lahat Kala mo ba tayo lang ang ganyan? Kaya huwag kang mag-alala. Sige lang, hayaan mo lang kamay ko. Hanggang sa nakarating sa Mount Biak ang kamay niya. Sobrang galaw ng kamay niya, kaya umaangat-angat ako sa upuan. Carla. Yun ang bulong niya na nakakatindig balahibo. Napansin kong bumabaha na ang kamay niya, pero tuloy-tuloy lang siya. Kaya naman gumanti rin ako. Eksaktong nasa love scene na ang pinapanood namin, panay kiss ang bida sa VF niya. At hinalikan ko rin siya. Sakto naka-off na ang ilaw sa pinapanood namin,
kaya madilim ang buong sinihan. As in paglabas ng konting liwanag, napansin ko saka rin sila nagsibitaw sa isa't isa. Hanggang sa malapit na matapos, mag 1 and 40 minutes na yon. Walang hapde o sakit sa ginawa niya, smooth na smooth lang naman kasi. Pagkatapos ay umuwi na kami at hinatid niya ako. Feeling ko instant boyfriend ang naganap sa araw na yon. Pagpasok namin, nakatitig si Sir sa amin na para bang nahihiwagaan kung bakit sabay kami pumasok. Bakit kayo absent kahapon? Entro niya sa amin. Sir, may nilakad lang po. Okay mamaya Carla, papers ulit tayo ha? Sir, malilate ako umuwi. Madami ako assignments eh. Tatapusin ko pa po eh. Okay. Sagot ni Sir na para bang nanghihinayang sa akin. At sa mga oras na dumaan ay last subject na naman namin. At sakto ka-group ko sa cleaning si Ellie. At yung tatlo sa group ay absent kaya kaming dalawa lang ang maiiwan sa room. Naglinis nga kami na para bang nagmamadali. At para bang hindi na kami makapag-antay. Sa CR tayo Ellie. Halika dito sa likod ng pinto. Baka mag-ikot yung security eh. Sige. Ano? Tanggalin mo agad ang... Ibinaba niya at sabi ko simulan mo na. I-ano yan dito. Ang big naman ang poste mo. Napashout talaga ako ng may kalakasan. Dahil binigla niya hanggang sa inulit-ulit niya. Tumagal kami ng 1 hour at aaminin ko. Talagang satisfying ang mga naganap doon sa room. Nang biglang may naglalakad sa hallway. Ellie, sino yan? Papalapit na. Lagot tayo. Dalawa sila at kilala ko ang lakad ng isa. Si Sir Michael yan, sabi ko kay Ellie. Sino yung kasama niya? Si Jomar yan sa kabilang section. Bakit magkasama sila at papasok sa kabilang room na nakabukas lang kasi sira na? Ano ka ba? Tsudi nga si Sir. Pagpasok nilang dalawa, belt agad narinig namin kasi board lang ang division ng room na yon. Maingay ang dalawa. Naging parang viewers tuloy kami after namin gumawa ng ganun. Maliit na butas lang ang tinginan namin at talagang sight na sight kasi maliwanag at di nila sinara ang ilaw. Malinaw na nagpapalitan sila ng back at ang lakas talaga. Halos tumalbog sila na para bang nagmamadali. Habang hawak nila pareho ang kandila, nakaka-el din sila panoorin. Itong si Ellie, parang kinuwilang at bigla niya itinaas ang palda ko kasi maikli lang yun. At di ko nga na naibalik yung pang-ilalim ko kanina kasi nagmamadali kami. Ginawa niya ulit at muntik na naman akong sumigaw. Buti natakpan niya ang bibig ko. At tuwing hapon nga, naghahanap kami ng room na walang tao kasi doon kami gagawa. Magaling nga siya sa ganon kasi kwento ni Ellie, marami na raw siya naging GF at lahat yon nasubukan niya. Kaya nga tuwing gagawin namin yun, ay nag-e-enjoy talaga ako sa kanya. Ang problema ko, di ko alam kung ano nang priority ko. Parang gusto ko na mag-asawa pero patapos na kami this time. Itutuloy ko pa ba ang schooling ko? Kasi gano'n na lang din ang ginagawa namin araw-araw. Pero may 9 months pa bago matapos eh. Ano bang gagawin ko? Ayaw ko naman na makipag-pray kay Ellie. Sana matulungan niyo akong magdesisyon. Aasahan ko ang mga payo niyo.